Nasa linya natin si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairman ng Energy Regulatory Commission. Weng, 9.5 billion Laki nun, ang i-refund ng Meralco. Ang laki nun. 34 centavos per kilowatt hour yung Oo. kanilang naging overcharge. Yes. Doon po sa kanilang singil noong 2025. Attorney Juan, magandang umaga, si Joel Suweng. Maganda umaga po, Chairman. Oo, magandang umaga, Joel at Weng at sa lahat ng mga nakikinig. Kanina, Yes, pinag-uusapan namin, Weng, ni Pare Melo. Bakit bakit ba parating merong overcharging? Oo, bakit Wala ba? bang Ano ba under-recovery, di ba? Parang hindi Never na nangyayari. nagkakaroon ng Wala, oo. under-recovery, no? Oo. Puro over-recovery. Pero ito, to be fair naman to Meralco, Oo, sila sila ang nagsabi nagsabi. na meron silang over-recovery. Ano ba ang kakulangan? Bakit may ganitong klase? Never ako nakarinig na under-recovery, Attorney Juan. Bakit palagi po may Over-recovery. Yes. Hindi, ito kasi dahil doon sa pagkakaantala nung pag-aproba or pagre-reset ng ERC doon sa singil ng Meralco at ng iba pang mga private distribution utilities. Opo. Mahigit isang dekada na walang gumalaw doon sa mga kanilang rate filings. Kaya't nagkaroon ng stopgap na measure na ginawa ang komisyon nung nakalipas at sinabi na kapag ang isang utility ay nakumpirmahan kung ano yung dapat niyang singil, tapos nung siningil niya ito, ang aktual na kanyang na-recover na revenue ay mas mataas kaysa doon sa ginamit, doon sa pagtatakda ng singil, magkakaroon ng true-up at confirmation process. Nang sa ganon ay maipasole kung ano yung sobrang revenue na yan. So, nangangahulugan ito, tama naman yung ginamit na singil. Kaya lang, mas malaki yung na-recover na revenues dahil maaaring mas tumaas yung sales doon sa actual na implementasyon. At ito na nga, para sa taon ng 2025, nakita ng komisyon matapos doon sa pag-true up ng actual na recover na revenues versus yung ginamit na basihan noong nakalipas, may sobrang 9.5 billion. At kung ito ay itatranslate sa rate, ito ay nag-a-average nga ng 34 centavos. Pero dahil nga nakadepende ito doon sa kilowatt hour sales kada consumers, iba-iba rin talaga ang magiging rate of refund para doon sa iba't ibang customer classes. At pagdating sa residential, ito ang pinakamalaki, 0.5861 centavos. So malaki-laki din ang magiging kabawasan doon sa magiging singil natin sa mga susunod na buwan. On the average siguro, Attorney Juan, magkano ang Sa makikita residential. nila? Makikita nila dito sa kanilang bill. Sa isang bagsakan po yung refund na ito. Kung isang residential customer ka na 200 kilowatt hours, ito yung typical, ay aabot ng mga 100, may a little over 100 pesos ang magiging rebate mo, ang magiging rebate mo sa iyong bill. At ito ay magsisimula sa susunod na buwan sa pagkakatanggap ng Meralco doon sa desisyon namin. So most likely kung aabot ng August bill niya, yung pag-send out niya ng bill, pwede na niya ma-implementa o kung hindi man, doon talaga sa September billing niya. Okay. Isang bagsakan po ang refund na ito, Attorney Juan? Hindi, magiging 6 Staggered. months ito. Staggered ito ng 6 months para hindi naman talaga magkaroon ng epekto doon sa financial na kondisyon ng utility. Pero ito ay maikli na, mas maikli na itong panahon kaysa doon sa normal naming sinusunod na polisiya na period of incurrence. Ito, period of incurrence dito ay 1 taon. So kung 1 taon pa ito isosole, medyo mas mababa ang magiging refund rate. Kaya minabuti namin para isabay dito sa mga paghahanap natin ng iba pang mga mitigating measures para mapababa yung ating singil sa kuryente, minabuti namin na paikliin yung refund period to 6 months. 6 months. Paano po ba maiwasan ng over-recovery? Pero kung binabanggit kanina na sistema na naging dahilan ng over-recovery, Yung awat. paano natin gagamutin yung chairman para hindi magpaulit-ulit yung ganito na sobrang nasisingil, tapos magre-refund tayo, 6 months naman na staggered? Tama, ito na nga yung gamot natin, yung pagre-reset ulit ng mga singil ng ating mga distribution utilities. Nauna nang nagsipag-file late this year, ang Meralco at natapos na nga yung mga pagdinig at in 1 or 2 months, maaaring magkaroon na kami ng desisyon at mayroon na tayo magiging bagong taripa
ng Meralco na i-implementa niya moving forward sa susunod na 4 na taon. Chairman, bakit pinapa-staggered nyo pa? Kasi kung maningil naman daw, wala Isang naman, bagsakan isang bagsakan Wala din ang kaming singil. choice. Oo. Oo. Tapos pagka daw may ibabalik, staggered. Mhm. Ang iniwasan lang natin dito ay yung cash flow issue ng ating mga utilities. Kasi nga, kung isang bagsakan ay baka hindi niya kayanin dahil sa laki rin ng amount. Pero yung ating desisyon, sinabi natin dito na magbabayad ang Meralco ng interest. Mm-mm. Mahigit, kulang-kulang 500 million din yung isinama nating interest Yun dahil yung nga 0.5. doon sa period na yon na hinawakan niya yung sobrang revenues na yan, kahit paano ay nakinabang siya. Oo. So, minabuti namin na magbalik siya kahit paano ng cost of money yung interest. Okay. Kaya ano to? Kaya 9.5. Kaya may 0.5. May 0.5, tama ho ba, Attorney Juan? Interest. Around that amount, oo. Kasi nga, may interest pala yun. 496 million yung interest. Ito naman, Chairman, sabi po, meron daw kayong pinayagan ng ERC na 8.71 billion na halaga ng recoveries para sa Meralco. Ibig sabihin, may i-refund sila na 9.5 in 6 months, pero meron ding i-recover sila na 8.71, ibabangga sa refund. Di parang baliwala din yung kung totoo ito, Chairman, pakipaliwanag nga po. Oo, meron din talaga kasing mga separate na filings ang ating mga distribution utilities at ito naman para sa kumpirmasyon ng kanilang pass-through charges. Kasama dito yung generation, transmission, lifeline, etc. Ang ating ginawang confirmation, actually umabot ito ang nasakop na period nito 12 years. Mahigit isang dekada din na hindi na-kumpirma itong mga pass-through charges ng Meralco at dahil nga nililinis natin lahat ng mga backlog ng ERC. So isa ito sa mga nilinis natin, pinagdesisyonan natin dahil maaari nga kasi siyang ibangga doon sa nakikita nating dapat na i-refund ng Meralco. Pero dahil nga 12 years ito, so mahaba-haba ding panahon, ang ginawa ng komisyon ay in-stretch niya, hinabaan naman yung collect period para dito sa 8.7 billion para nang sa ganon ay hindi ganon magiging malaki at mayroon pa rin kabuang pagbawas dun sa ating magiging singil. Dahil nga ginamit natin yung 36 months na collect period, halimbawa na lang ay ang lumalabas na lamang na collect ay nasa maliit na lamang. At mayroon pa rin tayong matitirang refund na mararamdaman. At ito na nga yung ginawa ng komisyon. Kasi kung independently, separately natin itong didesisyonan at ilalabas yung mga desisyon, mahirapan kung halimbawa tatapat naman yung mga kautusan na may collect na pataas pa rin ang singil. So, ito talaga yung strategy na ginawa ng komisyon. Chairman, ilang taon o ilang buwan i-recover naman ng Meralco yung 8.71 billion? 36 months ito. So, mahaba 36 talaga. months. In-stretch namin. Okay, pero nararamdaman pa ba namin yung refund na 9.5 kung kukunin din sa amin yung 8.71? Oo. Mararamdaman yan. Halimbawa na lang doon sa residential. Nasabi ko, 58.61 yung 58.61. refund. Tapos kung babawasin mo itong collect na ito dahil sa OYO na 0.0785, meron pa tayong neto na mararamdaman na 0.5076. So, 50 centimos mahigit ang magiging pagbaba pa rin sa ating singil. Bakit gano'n kabagal inabot ito ng 12 years, itong 8.71 billion na recovery na ito ng Meralco, Attorney Juan? Bakit ang bagal ng sistema po sa ERC? Oo. Yan at ito naman dinidesisyon na natin nung ako'y dumating dito sa ERC nung Agosto nung nakaraang taon, inimbentaryo natin lahat ng mga pending. Ito nga yung nakita natin, karamihan ng mga confirmation cases, yung over-under recoveries, hindi na desisyonan nung nakaraang komisyon. Marami pa doon sa ibang mga pending, pati yung ang rate reset. At ito lahat ngayon ay gumagalaw, hindi lang itong over-under, hindi lang itong mga awat, kundi pati na rin yung rate reset mismo ng ating mga private utilities. Maisasagawa na natin ito after more than a decade ng pagkakaantala.
Okay. System loss. Sino nga raw ba ang dapat kumarga nito kung tatanggalin sa pasanin ng Consumer's Weng? Oo. Sino daw ang sasalo ng system Oh, loss? ano po ang sagot doon ng Ano ARC? ba ang sagot ninyo dyan? Oh. Yun nga ang ating pinag-aaralan kung paano nito maisa sa katuparan dahil gusto natin talaga na maisa katuparan yan dahil yan na ang policy directive ng Pangulo. So sa kasalukuyan, ang sumasalo nito ay yung ating mga consumers hanggang doon sa cap na itinakda ng komisyon. Ito'y naaayon na rin doon sa kautusan sa IPIRA sa Section 43F na dapat ang system loss ay magkaroon ng cap na itatakda ng komisyon batay doon sa mga technical na konsiderasyon na isinaad doon. So ito na nga ang ginawa ng komisyon na ibaba na mula sa dating maabot ng 13-14% yung cap sa mga electric cooperatives na ibaba na ito sa 12% hanggang 8.25% sa electric cooperatives. At sa ating mga private distribution utilities, ito nga ay nasa 5.5% na lamang. Okay. Wala bang magagawa? Kasi ang sabi ng Kongreso, mga 6 months, no? Bago nila matrabaho po ito at maging mapunta na sa Malacanang para maaprubahan yung pagtatanggal po ng system loss. Pero in the meantime, yun na muna. So 5.5% pa rin yung cap. Hindi pa ba natin kayang babaan ito, Attorney Juan? On the part of the executive, meron pa bang pwedeng gawin para ng pasanin ito ng taong bayan o ng consumer? Oo, pending yung amendment ng IPIRA, pinag-aaralan namin yung pagbababa ng system loss cap. Kung saan ito maibababa hanggang saan, ito ang aming inaalam. Nang sa ganon ay hindi naman magkaroon ng epekto ito, ng masamang epekto doon sa operasyon ng ating mga utilities. Attorney Juan, hindi daw ba talaga kakayanin ng mga utilities kung sila ang sumalo ng system loss? Ang ihirit ng ating mga distribution utilities, syempre ay bigyan sila ng kapasidad. Nang sa ganon ay mas mapababa nila yung actual na system loss nila o kaya ay magkaroon sila ng allowance sa kanilang distribution tariff. Dahil tulad ng ibang mga negosyo na hindi naman regulated, yung mga bumibili ng mga paninda, nagpo-provide naman sila ng meron sila sa kanilang pag-costing. Meron silang isinasama dyan na provision for mga spoilage or pilferage. So, ang mga distribution utilities kasi ngayon, wala talaga silang nakapaloob doon sa kanilang taripa. Walang nakapaloob dito patungkol sa cost ng system loss. Dahil nga ito, ang prinsipyo na ginagamit natin ay pass-through lang. Pero kung mababago na ito at sila na ngayon ang sasagot sa cost, so titingnan din natin kung marapat ba na magkaroon din sila ng component sa kanilang distribution revenue requirement ng cost or ng provision para sa cost na ito o kaya naman ay provision para do sa additional na kakailanganin nilang pang-operating expenditure para mapababa yung incidence ng pagnanakaw or kaya naman ng capital expenditure expenses nang sa ganun ay ma-improve nila ang kanilang mga linya at mapababa yung technical loss. Baka naman alisin lang po yung system loss pero itatago din yung cost nun sa ibang singilin sa ilalim po ng bill namin. Bawal daw yun, sabi ni Senate President Win Gatchalian. Hindi daw nila papayagan yun. Oo, ang talagang long-term na solution dito ay atakihin natin yung cost mismo. Hindi lang yung charge, but yung cost. Paano ba talaga ito ma-eliminate altogether? Nang sa ganon, wala na tayong pag-uusapan kung sino ang sasalo nito, kung utility ba o kung consumer, dahil na tanggal na natin o kaya ay nabawasan to the barest minimum. Okay, ang Electric Power Industry Reform Act, yung EPIRA, yan po yung aamyandahan kasama na dyan yung system loss. Kayo ba kulang pa kayo sa poder? Ang ERC ba, tingin nyo, may mga dapat ng pagdadagdag ng poder sa ERC para matiyak na ang sinisingil sa consumer ay sapat at tapat, Attorney Juan? Tinitingnan natin kung ano pa yung mga kakailanganin na ilagay doon sa aming poder dahil nag-evolve din yung industriya at
nadadagdagan at nadadagdagan ng ating industry participants dahil nga nag-deregulate tayo. So baka naman noong unang nagsimula kami, ilan lang yung aming mga tauhan. Ngayon na dumadami at dumadami ang ating industry players na dapat din ay i-monitor nating mabuti ang kanilang mga kilos at ipa-audit o tingnan ang kanilang mga sinisingil sa kanilang mga consumer or customer. So ito ang mga tinitingnan natin kung ano ang mga karagdagang pangtulong na kakailangan o resources na kakailanganin ng komisyon. Kasama na dito yung technical or yung mga training na kakailanganin. Nang sa ganun ay matugunan naman ng komisyon talaga kung ano yung kanyang mandato. Di ba dati, Attorney Juan, di ba, John, tatandaan natin, every time na magtataas ng singil sa kuryente, dumaraan ng ERC chairman? Ngayon, Yung pagtataas ng Yes. singil kasi, meron tayo yung pass-through mechanism na kung saan automatiko every month nagkakaroon ng adjustment at ito ay subject nga doon sa post-audit o yung confirmation process. At dito lang namin makikita kung talagang tama yung kalkulasyon at kung mayroong sobra or kung baga kulang din na nasingil yung ating distribution parang nandun yung mali utility. nun, Attorney Juan, nauna sila magtaas tapos pagkatapos sa saka tayo magpo-post audit. So nasingil na yun sa taong bayan bago niya makita kung may sobra o hindi. Oo, yun nga din talaga ang ating dilema. Gustuhin man natin na talagang buwan-buwan ay magkaroon ng rate filing pero 140 mahigit yung ating distribution utilities at yung component ng bill hindi lamang iisa. Marami ang gumagalaw dyan. So kung ang bawat singil o ang bawat galaw dyan sa component na yan, mangangailangan ng isang full-blown na rate filing, aplikasyon, hearings, etc. So hindi natin magagawang ma-adjust ang ating taripa na maisunod doon sa kung ano yung actual na gastos na na-incur ng distribution utility. Ang mangyayari niyan, kung magkakaroon ng lag, kakailanganin ng distribution utility naman ng pang-bridge. Dahil kung halimbawa, ang kanilang nakuhang supply mula sa generator ay sobrang tumaas, sumipa yung halaga. Tapos ay hindi siya makapag-adjust ng kanyang generation charge agad-agad. So mga ngahulugan nito na siya muna ang magpapaluwal para mabayaran yung kanyang generation company. Saan naman niya kukunin ito kung wala ito doon sa kanyang taripang distribution? Hindi kaya. Okay. Ito lang, may dapat daw taon-taon May rate reset. merong rate reset, Attorney Juan. Every 4 years yung ating rate reset pagdating sa taripa ng distribution Hindi ba pwedeng utility. every year yan? Yung every year naman kasi, marami din talaga sila at kung full-blown yan. So every 4 years, ang ginagawa natin sa distribution. Pero yung confirmation ng pass-through charges na ngayon nga ay every 3 years ginagawa, ang plano ng commission ay maging mas maikli pa yan at gawin nga every year, madetermina na, ma-audit kung tama ba ang nasingil, kung may sobra o kabawasan ng sa ganun, ay maipa-implementa kaagad kung mayroong dapat na ipa-refund. Kasi ngayon, every 3 years ang confirmation at gaya nung nasabi ko kanina, hindi nga nasunod yung every 3 years na yan. In the case of Meralco, dito sa 8.7 billion na dapat niyang kolektahin, umabot ng 12 taon yung period na dapat ikumpirmahin kung ano yung dapat na nasingil niya dito sa loob ng 12 taon na ito. Alright. Ito, panghuling tanong na lang. Kausap namin si Congressman Mark Wangco last week at syempre siya yung advocacy niya yung nuclear energy. Tama. May mga stakeholders daw po sa industriya po ng kuryente na ayaw po dito. Oo, parang hinaharang ba? Parang hinaharang daw po yung nuclear energy. Attorney Juan, lahat po ng paraan ginagawa na po natin para mapababa ang presyo Singil sa ng kuryente. kuryente. Number 1 na po tayo. Talo na po natin Singapore. 16 pesos per kilowatt hour na po tayo ngayon. Kung magkaka-nuclear daw po tayo, Bababa. baka daw wala pang 5 piso Oo, per kilowatt hour. hour. Ano ba ang posisyon ng ERC dito sa nuclear energy? Kami naman po, kahit anong teknolohiya yan, basta makakababa at kung yan ay papayagan na sa batas at meron na tayong mga pulisiya, mga standards in place, nang sa ganon ay ma-operate na
yung ganyang klaseng mga planta ng safe at saka makakatulong siya sa pagbabawas sa presyo ng kuryente, why not? At kung ano ang dapat na gawin na regulatory support ng ERC pagdating sa bagay na ito, ay siyang gagawin namin. Alright. O sige, Attorney Juan, salamat sa Thank oras. you. Good Mag-ingat morning ka. po. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Good morning, to you. sir. Si Attorney Francis Saturnino Juan, Chairperson, Energy Regulatory Commission.